Tayo po ay dumako sa pag-aaral ng doktrina o Sunday School na itinuturo sa membership at minarapat namin ni Pastor Martin ituro sa pagkalahatan kasi sa membership parang mabilisan lang at mas lalo nating maunawaan kung uupaan natin sa isang topic na pag-aaral sa ganitong kaparaanan, Sunday School. Naatang sa akin yung kahalagahan ng isang local church, ang lokal na iglesia. Ephesians chapter 5 verse 23, ang ulo ng asawa ay ang asawang lalaki at ang ulo ng iglesia ay si Kristo na siyang ililigtas niya ang kanyang katawan. At alam natin sino yung katawan, yung iglesia. Kaya nga sa kanyang muling pagbabalik, ang ulo, si Jesus, kanyang susundin, kanyang ililigtas, sino? Ang lahat ng tao, hindi ang kanyang katawan. Parang bolt-in, no? Yung ulo, darating para yung katawan. Yung local church, yung kanyang body ay kanyang ililigtas, susunduin. Ngunit, ngayong umaga, nawa bigyan tayo ng linaw sa kahalagahan. Napakahalaga na tayo mapabilang sa isang lokal na iglesia. Hindi tayo kolorum, no? Legal tayo na tayo ay nasa kalooban ng Panginoon. Ngayong umaga, pag-aralan natin ang masakit sa tenga, yung pagkakaloob. Una, dalawang pag-aaral din natin matapos. Kaya siguro yung Q&A doon na sa dulo. Unahin natin yung the biblical teaching on tithing, yung pag-iika po sa lumang tipan. At next, Lord willing, next Sunday, ang pagkakaloob naman sa bagong tipan. Basahin po natin ang 2 Timothy, 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Excuse me. 2 Timothy 3:16. Ang sabi, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang mga tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Tayo po ay panalangin. Aming Diyos na nasa langit, minsan pa kami lumalapit sa inyo upang kami ay iyong tulungan, makaunawa sa inyong mga salita. Mangmang kami, Panginoon, pagkalod niyo po sa amin ang karunungan at mangusap po kayo sa amin. Bigyan niyo po kami ng basag na puso, mapagpakumbabang diwa, upang sa ganon ay mabuksan kami, makaunawa kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Sapagkat hindi ka nalulugod sa mapagmataas, Panginoon. Marami pong salamat sa tulong ng Banal na Espiritu na nasa aming kalagitnaan. Gabayan nawa kami. Ito pang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi sa binasa natin, walang bahagi sa banal na kasulatan na hindi kinasihan ng Diyos. Walang iiwasan. Walang babawasan. Lahat ay para sa ating kalaguan. Bakit? Upang masangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang paksa natin ngayong tanghali na ating tatalakayin ay kadalasang pinagmumula ng katitisuran. Kasi pera. Oh, si Pastor, pera na naman, para marami siyang pera sa bulsa, marami siyang magbabakasyon siya sa Japan. So, marami sabot pag pinag-usapan yung pera. Lahat ng tao, mananampalataya man o hindi mananampalataya. Lalo na yung mga bata mananampalataya pa. Ako, pera na naman sa pinaya. Kaya na pag-usapan ng pera. Kaya nga, tayo, nung tayo ay narito, hindi tayo nagpapaksa, hindi tayo nagme-mensahe ng tungkol sa pagkakaloob. Dati nung tayo ay nasa dati pang pag-ipon, lagi na pina-highlight yung pagkakaloob. Pagbigay kayo, ibabalik sa Panginoon sa siglig at mapaw. Pagbigay ng kapo, ibabalik sa ng Panginoon ng 1,000. Pagbigay ng kapo, ibalik ng Panginoon ng malaki. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. So marami ang dito. Kristiyano man o hindi Kristiyano, pag pera ang pinag-uusapan.
Kaya ang ikapo ay itinuro ito at inilapat, hindi batay sa totoong layunin, kundi sa pansariling layunin. Sabi mga pagtitipon ngayon, dati milyon-milyon ang kanilang pera. Ngayon may papagawang ng batik simbahan. Nagkakatip nyo lang sa open air, mga biyang na napupunta. Mali sa pastor, yung pinag-aralan natin sa sarili. Sa mga pastor na pinag-pera nila. Saan galing yun? Sa pambabawa, sa mga kalog kayo, ikapo, sariling interest. Kaya ayaw ng tama pakinggan tungkol sa ikapo, tungkol sa pagkakaloob. Hindi ko ito ipangangaral, ituturo para sa sariling kapakanan. At para konsensyahin ang mga tao. Hindi ko naging ikaw po. Hindi yung layo nito. Ipangangaral ito sabagat ikabilang sa buong kalooban ng Diyos. Ako natin. Ang paksang ito po ay kalooban ng Diyos sa lahat ng manampalataya kay Kristo upang maging malago, ganap at nasasangkapan sa lahat ng mga gawang mabuti. 2 Timothy 3:16. 17 yung binasa natin kanina. So ano ang kalooban ng Diyos sa paksang ito? Ito siyang dapat natin maging layunin sa pag-aaral. Kung ito yung itinuturo ng Diyos, kailangan tanggapin, sundin, at isagawa ng buong pagtitiwala. Gawin natin ang buong pagtitiwala sa Diyos. Diba sabi natin, nagtitiwala tayo sa Diyos. Sinabi sa atin ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Ano daw? Alis na yung trend. So ito sinasabi sa atin. Ang pag-iikap po, ito pinang hindi nagsisimula sa bagong tipan. Kaya nga, ngayong pasimulan natin sa Old Testament, sa lumang tipan. Lord willing, next Sunday, sa bagong tipan naman natin paksa. Dahil, dito, ang pag-iikap po ay nagsimula sa mas malawak na konteksto. Hindi lang pinagdugin sa ating aral nito, uy, mag-ikap tayo. Tingnan natin ngayong tanghali. Una, tingnan natin, bago kay Moises. Tinawag na Primos Elo. Tithing ay hindi nagsimula kay Moises, hindi utos. Meron tayong text ang magpapatunay sa atin dito. Ayon sa Genesis chapter 14, tingnan Genesis chapter 14, sa verse 20. Masabi ay ganito, at purihin ang kataas-taas ang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. Pagdigma sila, binigay ng kaaway. At binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat ang nasasam doon sa kaaway. Sino din ito pinabinigyan siya? Hebrews, tingnan niyo ang Hebrews. Sa Abraham nagkika po para sa priestly of Salem. Hebrews chapter 7 verse 1. Ang sabi sa Hebrews chapter 7 verse 1. Ito si Melchizedek, hari ng Salem. Pare ng kataas-taasang Diyos ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. At sa kanya ay binahagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Ang sabi, una, ang kahulugan ng kanapangalan ng hari ng Katiran, ikalawa siya, din ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Verse 3, walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang simula ng mga araw o katapusan ng buhay. Subalit, nasa na ako? Verse 3. Verse 3. Subalit, ginawang katulad ng anak ng Diyos. Sino tinutukoy doon? Jesus. Siya ay nanatiling pare, magpakailanman. Verse 4. Talagang napakadakila ang taong ito. Maging si Abraham na patriarka ay nagbigay sa kanya ng ikasampung bahagi ng mga samsam. At ang mga anak ni Levi ay natumanggap ng katungkulang pare ay mayroong utos ayon sa kautusan na maglikom ng ikasampung bahagi mula sa taong bayan. Sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagaman ang mga ito ay nagmula sa balakang ni Abraham. So, makita natin, hanggang doon sa verse 10. In-expound ng Hebrews chapter 7, verse 1 hanggang sa verse 10. Si Melchizedek, siya yung tipo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Prinsipe ng kapayapaan. So, ang ikapo dito ay mula doon sa Samsam, hindi po tulad kay Moises na mula sa anin ng lupa. Nakipagdigma si Abraham at yung ipagkakredit ka po doon kay Melchizedek mula doon sa Samsam na kinuha doon sa kanyang mga kalaban. Hindi katulad kay Moises na mula sa ani ng lupain. Di ba? Alam natin ito. So, ayon sa Genesis chapter 28 verse 22, tingnan niyo Genesis chapter 28 verse 22, ito naman si Jacob. Kita natin. Ang sabi sa 22, ang batong ito na aking itinayo bilang bansayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa iyo. So, ito'y isang pangako, isang panata. Si Jacob ay namanata bilang pagtanaw sa kabutihan ng Diyos sa kanya. Sabi niya, ibibigay ito sa konteksto ng pagsamba. Nakita natin. So, anong panata ni Jacob? Sa ikapo, pagtatayo ng bahay ng Diyos o sa kapatiran.
So pagkakalog niya itong ikapo bilang pagsamba sa Diyos. At kita natin dito, anong leksyon? Anong matututunan natin sa mga siping ito? Ito yung matandaan ng gawain ng mga banal. Patriarchas, Abraham. Matandaan na itong gawain. Bibigyan ng 10% yung ikapo. Gawain ng mga banal. Ikasampung bahagi ng ari-arian. At ito'y kusang loob. Kaya ka diba sa New Testament, pagkakaloob, kusa, hindi reluctant, hindi parang nagreklamo, mabigat sa kalooban. So, pagbibigay nila dito sa Old Testament ay kusang loob. Bakit? Ito'y bilang pagtanaw na may pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Tayo may ginawa bang kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Meron ba? So dito, ginawa nila ito bilang pagtanaw ng may pasasalamat sa goodness, sa kabutihan ng Diyos sa kanila. At ito'y ginagawa sa konteksto ng pagsamba at hindi sa pakikipagtalo. Ganun, pinagtatalunan ito eh. Oo, hindi yan wala na Old Testament yan, wala naman nakalagay na pag-iikapo sa New Testament eh. Nakalagay bang Trinity sa New Testament? Wala din, pero kinikilala natin ang Trinity. Pinagkalooban tayo ng karunungan ng Panginoon. So, ginagawa natin ito sa konteksto ng pagsamba, sa konteksto ng pasasalamat natin sa Diyos sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa atin. Binigyan niya tayo ng trabaho, binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng lahat ng bagay. Higit sa lahat, binigay niya sa atin si Jesus, sa ating tagapagligtas. Kaya ginagawa natin ito sa konteksto ng pagsamba, hindi sa pagkikipagtalo. Kaya napakagaan sa atin ang pagkakaloob kasi siya ang unang nagkaloob sa atin. Nakukuha natin? Kung hindi niya pinagkaloob si Jesus Christ, bugtong na anak niya, binigay niya sa atin, namatay siya sa krus. Dahil sa pag-iikapo, reklamo tayo. So, pero ito yung natutunan ko doon sa unang ating tinawag ako ng Panginoon.
sama ko si Julie, meron ka ng tunay na pagkakilala, pagkatakot sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Kaya kusang loob mo naman binibigay yung para sa Diyos. Marami kasing pagtitipon ngayon, may namabasa ako sa Facebook. Oh, sa demonyo yung pag-iika po. Ba't kayo nag-iika po? Pinapayaman niyo yung pastor. Pero ano ginagawa nila? Yung church na nakapalibot yung business ng pastor, business ng church. Kaya sila nakakalikom ng malaking halaga. At yung ibang church naman, kailangan natin patatayo tayo ng third floor. Ikaw negosyante ka, 10,000 sa'yo. Ikaw 50,000 sa'yo. Totoo ka naman. Mabigat sa kanilang kalooban. Pero sumusunod sila. Marami kasi nagtatanong, paano ba ako magbigay sa Panginoon? Ito yung batayan, ito yung pinaka-prinsipyo. Bigyan natin ng 10%. Ito yung nasa Old Testament. May kwento-kwento nga, di ba, yung may-ari ng Colgate, di ba, na nakakilala daw siya sa Panginoon. Ito kwento lang, di ko mapapatunayan. Yung may-ari ng Colgate, nakakilala sa Panginoon, bilang kabutihan ng Diyos na pinagpala ang kanyang negosyo, binaliktad daw niya. Yung 90% binigay sa Panginoon, nag-iwan na siya ng 10% sa kumpanya. Kaya nga, bata pa ako, yung Colgate, hanggang ngayon Colgate pa rin. Utusan mo yung anak mo, gusto mo yung close-up, yung green, yung pula, sasabihin ng anak mo, pabili yung Colgate. Pinagpala sila ng Panginoon. Itong malaking, ano dyan, yung building, yung tulisan, hindi yung tulisan na ano, yung tulisan, napakatapat nila sa pagkakaloob ng ikaw. Pinagpapala sila. At yung mga nakarinig na ng aral na ito, nag-iika po minsan, pero pagka nagigipit, ay Lord, sa akin muna, utahin ko muna. Ay, nakakabayad pa tayo. Tapos minsan, yung mga hindi nagkakaloob ng tama sa Diyos, sila pa yung mga reklamador. Itong nararanasan ko at nababalitaan. Yung hindi naging tapat sa pagkakaloob, sila pa yung laging nagkukulang. Pero itong matapat nito, kailanman di mo nakita nagkulang, di mo nakita nagre-reklamo. Kasi kagalakan sa pagkakaloob, binigay ng Panginoon sa kanya. Alam niya bakit siya nagkakaloob? Kasi una na ang Diyos ang nagkaloob sa kanya. Dito na susubukan ng tao kung paano kasakim ang puso pagdating sa pera. Pero pag sa gobyerno, hindi tayo makareklamo. Pag binawas yung tax, nagrereklamo ka ba? Kaya sabi sa niya, ibigay kay Cesar, yung kay Cesar, ibigay sa Panginoon, sa Panginoon. Mahirap tanggapin ito, pero ang katotohanan ay naririyan. Kaya mo na lang sila mag-focus, malaki naman yung sweldo nila. May problema nga ako eh. Wala sa ating walang problema. Pero unahin natin ang Panginoon. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Sumusunod tayo sa kanyang salita. So nakita natin, pre-Mosaic, bago pa si Moises. Kay Abraham pa lang. Sundan natin sa panahon naman ni Moises. Tingnan niyo Leviticus chapter 27, 30-34. Leviticus 27, sa verse 30, ang sabi po ay, ganito. Lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Kung ang isang tao ay tutubos ng alinman sa kanyang 10 bahagi, datag sa kanyang 5 bahagi, hanggang po doon sa sa verse 34. So ito'y utos ng Diyos sa Israel. Sinasabi ng iba, o sa Israel naman yun, di naman tayo Israel. Tingnan natin Lord's reading sa Sunday, sa New Testament. So doon sa verse 34, ika po ay batas na ibinigay sa Israel sa Sinai at hindi kusang loob o panata. Utos naman ito doon sa bundok ng Sinai. Diba? Sabi ito sa verse 34. Ito ang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai. Sinai. Utos naman ito. Inutos na ito sa panahon ni Moises. Napapaloob dito ang bahagi sa bunga ng lupain. Sabi ko sa verse 30, yung bunga naman, yung ani. Doon sa kanina, yung samsam, bibigay sa Panginoon. Dito naman yung bunga, yung ani. Bunga ng kawan, doon sa alaga, sa verse 32.
Ito ay maaaring ibigay sa anumang paraan o sa pagtutubos. Doon sa verse 31 ng Leviticus chapter 27. So, ayon po sa Numbers 18:21 to 32, ito'y katungkulan at suporta sa mga Levita. Tingnan niyo ang Numbers 18:21 bilang 18 verse 21. Sa mga anak ni Levi, narito, aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel bilang mana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa makatuwid ay sa paglilingkod sa toldang tipanan. So, ikaw po, para doon sa mga naglilingkod sa Panginoon, sa mga anak ni Levi, ang sabi doon sa verse 21. So, nasa katungkulan ng Levita ang pangasiwa ng handog para sa Diyos. Doon po sa verse 8, verse 9 ng mga talatang ito. Nasa katungkulan po ito ng mga namamahala sa kasalukuyan sa church, pinagkatiwala. Kaya kung nagkaloob tayo ng handog, ng ikapo sa Panginoon, hindi na natin ito kinikwenta. Nasa pamamahala na ito ng mga namamahala sa church. Kaya pinagpipray natin, ingatan ito at magamit lamang sa kahariang kaharian. At kapag ibinigay na natin ito, wala na ito sa ating poder, sa ating kamay. Kung minsan meron nagkikwento, oh, yung laki na nga ibibigay ko sa Panginoon. Kinikwenta natin sa Panginoon. Pero kung tayo kwentahan ng Panginoon, tandaan natin, we cannot outgive the Lord. Hindi natin mahigitan ang pagbibigay natin na binigay sa atin ng Panginoon. Yun ay para sa Panginoon lang. So, dito sa Deuteronomy 14:22 to 29, Deuteronomy 12:6 to 19, ito naman, ito'y kukunin sa kabuuang kita ng bawat isa. Ang ikapu po ay kukunin mula sa gross annual harvest naman. Anong ibig sabihin? Paano ko po kukunin yung 10% sa aking sweldo? Ang iba kasi kinukuha na lang doon sa net kung magkano natitira. Eh, nagtrabaho din po ako sa opisina. Meron kaming payslip. Nakalagay doon yung basic na sweldo mo, merong allowance, tapos ito total. Ima-minus na yung mga tax, yung SSS, yung kung ano pa, tapos dadaan sa cashier, ima-minus yung forgives, ina-minus yung mga utang mo, yung value slip mo, matitira 100 na lang. Ay, doon ako kukuha ng ikapo, 10 piso lang pala. Sa gross income. Magkano yung sweldo mo? Doon mo kukunin. Ay, laki naman pala. Nakita niyo yung puso ng tao, yung panghihinayang. Lord, bigyan niyo lang ako ng trabaho. Magkakalab ako, magbibigay ako ng ikapo. Binigyan ng trabaho, sweldo 10,000. Kulang pa, Lord, bigyan niyo ako. Pero lumalaki. Ay, ang laki ng amount to, nakakapanghinayang, bibigay ko lang sa church. Lumalabas na yung kasakiman ng puso ng tao. Ibinibigay ng Panginoon, pero yung sa Panginoon hindi niya na ibibigay. Nakukuha natin? O di ba mabigat na usapin ito? Hindi ito madaling usapin. Pinag-uusapan natin pera eh. Ay, mapupunta na naman kay pastor yan. Wala po akong account na ano, wala po kaming ano ni pastor. Kundi ang lagi namin iniisip, ang kanyang iglesia, ang kanyang kaharian. Ang operational expenses na tayo nakakabayad monthly. Yun ang pinagpe-pray namin. Pinagpe-pray namin mga nagtatrabaho, maging matapat sila, maging maayos ang trabaho. Bakit? Doon na kinukuha yung operational expenses ng church. Nakukuha natin? Yung mga bills, hindi natin pwedeng sabihin sa Meralco. I-pre-over po namin kayo. Hindi pwede yun. Pera ang kailangan nila. Kaya maging matapat tayo sa ganitong bagay sa ating pinag-aralan. Ang ikapo ay kukunin mula doon sa saan? Sa gross. Ano yung gross? Yung sweldo mo. Hindi doon sa net. Ano yung net? Yung natitira. Eh kung marami kang utang sa opisina, naranasan kayo, umiyak na ako nung una sweldo ko sa opisina. Kasi doon ako sa opisina, ang dami palang tinda. Mga ka-office mate ko, sabi niya, Tony, hindi, 4 gigs lang ito.
Forgive, kuha naman ako ng kuha. Pabango, mga bagay. Pagdating ko ng sweldo, yung palang nagpautang sa akin, kakonnive niya yung cashier. Pinaltas na lahat doon sa sobre, natira lang sa akin 187 pesos yata. Iyak na ako sa club. Paano pag i-ikapo mo? Pagkano 8% ang 187? 10. Abay, dito ang tuwa pa, ano? Yun lang pala. 10-7. Hindi yan ang ikapo. So ito'y dinadala sa dakong kanyang pipiliin doon sa verse 23. Sa bilang kanina doon sa verse 23, kung saang dako niya pipiliin ipagkakaloob ang ang ikapo. Sabi doon. Ngunit gagawin ng mga Levita paglilingkod, ito yung papansin na kanina. Oo, nawala ko. Meron binabanggit doon na kung saan ka itinakdang lugar, na kung saan ka... Yes, 24. Doon, 24. Oo. Next nun. 23, 24. So doon, sa dakong lugar, napipiliin ng Diyos na kung saan ka nilagay ng Panginoon. Katulad dito, saan ka member, saan ka nagpamiyembro, saan ka dumadalo, umaattend, doon mo ibibigay ang iyong ikapo, ang pagkakaloob sa Panginoon. Ito yung pamilya mo na susuportahan, nagagamitin ka ng Diyos upang mapatibay ang kanyang iglesia at gagamitin ka, pagpapalain yung trabaho mo, bibigyan ka ng Panginoon ng karunungan, ang Panginoon ang magpo-promote sa iyo, sabi sa aklat sa Biblia, promotion comes from the Lord, no? Hindi yung kaya ako na-promote, kaya ako kasi magaling ako, matalino ako. Sino nagbigay ng talino, ng galing? Ang Panginoon. Kaya nga promotion comes from the Lord. Ang Lord din ang nagpapaangat sa iyong trabaho. Para pagpalain ka at pagpalain mo rin ang iglesia. Yan ang gawa. So, ang mga Levite, hindi dapat kaligtaan, pati ang mga underprivileged nito. Doon sa verse 29, ang sabi ganito, sa lahat ng inyong natanggap na kaloob ay inyong ihandog ang bawat handog. Sabi doon sa verse 29, ukol sa Panginoon, sa lahat ng pinakamabuti sa mga iyon, sa mga kapatid ay ang banal na bahagi niyon. Ano kung tama ito mga binabasa ko? 24. So para ito sa mga balo, sa mga walang kakayanan. Kaya nga di ba nagbibigay tayo mga benevolence sa mga bagay na dapat na tulungan. So ito ang dahilan ng pagpapalang tatanggapin ng mga tapat na naglilingkod o nag-iikapo. Ayon sa Deuteronomy 26, tinan nyo, Deuteronomy 26. Ang hirap ng aking Bible. Sa Deuteronomy 26. Sa verse 10 hanggang verse 14. Pakibasa yung verse 10. At ngayon, dala ko ang una sa mga bunga ng lupa na ibinigay mo sa akin, o Panginoon. Yung ilalabag sa harapan ng Panginoon mong Diyos at sasamba ka sa harapan ng Panginoon mong Diyos. Kaya ikaw, kasama ang mga Levita at ang mga dayuhang naninira kasama mo, ay magdiriwang sa lahat ng kasaganaang ibinigay sa iyo ng Panginoon at sa iyong sambahayan. Pagkatapos mong mag-ibigay ang buong ikasampung bahagi ng iyong bunga sa ikatlong taon, na siyang taon na pagbibigay sa ikasampung bahagi na ibinibigay ito sa Levita, sa mga dayuhan, sa ulila, sa babaeng balo, upang sila'y makakain sa loob ng iyong mga bayan at mabusog. Kung gayon, iyong sasabihin sa harapan ng Panginoon mong Diyos, aking inalis ang mga bagay na banal sa aking bahay, at akin ding ibinigay sa Levita, sa dayuhan, sa ulila, at sa babaeng balo. Ayon sa lahat ng utos na iyong iniutos sa akin, hindi ko nilabag ang anuman sa iyong mga utos, hindi kinalimutan ang mga iyon. Hindi ko iyon kinain habang ako'y nagluluksa, hindi nilabas ko nang ako'y marumi, hindi binigay ko upang gamitin sa patay. Aking pinakinggan ang tinig ng Panginoon kong Diyos, aking ginawa ayon sa lahat ng iniutos mo sa akin. Amen. So dito, sa mga talatang ito'y bahagi ng pagsamba, ng pagkakaloob, pag-iikapo. Pagsamba na may kagalakan at katapatan sa Panginoon. Dito sa verse 10, ibinibigay ito sa konteksto ng pagsamba sa Diyos.
Di ba sa ating gawain, bahagi ng pagsamba natin sa Diyos ay ang pagkakaloob. Nakita ninyo? Bahagi ito ng pagsamba. Doon sa verse 11, ibinibigay ito sa konteksto ng kagalakan. Masaya ka, Lord, salamat. Meron akong maipagkakaloob sapagkat una ka nang nagkaloob sa akin ng trabaho, ng lakas, ng kalusugan. Kasi kung may sakit ka, may karamdaman ka, hindi ka makakapagtrabaho. Nakakuha natin? At isa pa, ang paghika po ay ginagamit at ibinibigay sa konteksto ng katapatan at malinis na budhi. Konsensya. Kaya di ba pagka tayo hindi na nag-iika po, di tayo nakakapagbigay ng kaloob, parang inuusik tayo ng konsensya. Oh, hindi ko na ibigay sa Panginoon. Kung hindi nyo nararamdaman to, may kalyo na yung puso nyo. Hindi. Meron naman ako bibigay. Kaya mo sila. Dapat meron kayong ganun. Hindi ako nakapagbigay sa Panginoon. Yung lagi tinitingin mo yung pera mo, ay, meron akong bibilin eh. Inuuna mo yung sarili mo eh. Hindi, unahin natin ang Panginoon. Kaya nga, anong leksyon? Ano ang mga natutunan natin sa mga talatang iyong ating binasa sa Deuteronomy, Leviticus? Paghika po ay isang pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Mabuti ba ang Diyos? Amen. So pagkakalaw, paghika po, ito ay pagkilala, kinikilala natin na siya ay mabuti. At paghika po ay pagkilala sa anumang tinatangkilik natin ay pag-aari ng Panginoon. Hindi tayo nagmamalaki. Ano man meron ka, oo, nagsikap ka, sino nagbigay ng pagsisikap? Oo, nag-overtime ka, oo, nagsipag ka, sino nagbigay sa iyo? Ang Panginoon pa rin. So kaya ang paghika po ay pagkilala sa anumang tinatangkilik natin ay pag-aari ng Panginoon. Kaya ang bilis nating tumulong, ang bilis nating magbigay, magkaloob. Kasi alam natin, stewards lang tayo, katiwala lang tayo. Dumadaan lang sa atin. Minsan nga may natanggap akong blessing, yun pala, tapos may lalaki. Ay, ano lang pala sa akin, dumaan lang pala. Hindi pala para sa akin to. Pag pinagkakatiwalaan lang tayo ng Diyos, ito ang nalimutan natin eh. Nalimutan natin, pinagkakatiwala lang tayo ng Diyos. Hindi natin kinilala na hindi ito sa atin. Kaya nagiging sakim tayo. Inisip natin sarili natin, ay baka ako mawala. Inisip ka agad natin yung babayaran natin. Susunod. Kaya yung pag-aaral lang ang anak ko. Pero may hindi mo binigay sa Panginoon. Sabi nga, do not worry about tomorrow. Sipin mo muna yung ngayon. At ang paghika po ay ipinagkaloob sa konteksto ng pagsamba. Sabi natin kanina. Ino-worship mo ang Lord. At ang paghika po ay daluyan ng pangakong pagpapala sa mga tumutupad. Kita nyo? Lalo silang pinagpapala ng Panginoon. Kasi tinutupad nila yung utos. Nakita mo yung mga tulisan, pinapala daw yung pera doon. Lalo pinagpapala yung mga nagkakatulungan sila. At tingnan naman natin ngayon sa panahon ng kaharian. Nakita natin yung bago si Moises at nung panahon ni Moises, ito ngayon. Ngayon naman tingnan natin sa Kingdom Times. Kaya yung Kingdom Times, yung pagbabalik na mula sa Babylonia, kila Ezra, Nehemiah, ito na yung tinatawag na Kingdom Times. Second Chronicle 31, 5. Tingnan niyo ang Second Chronicle. Sabi po ay ganito, sa ikalawang Kronika, mula sa verse 5 at verse 6. Chapter 5. Second Chronicles chapter 31, verse 5 to 6. 31. Nang maikalat na ang utos, ang mga anak ni Israel ay saganang nagbigay ng mga unang bunga ng trigo, alak, langis, pulot at ng lahat ng bunga ng bukid. At sila'y nagdala ng napakaraming ikasampung bahagi ng lahat ng bagay.
ang mga anak ni Israel at ni Juda na naninirahan sa mga bayan ng Juda ay nagdala rin ng ikasampung bahagi ng mga baka at mga tupa at ng ikasampung bahagi ng mga bagay na itinalaga sa Panginoon nilang Diyos. At ang mga iyon ay kanilang isinalansang inayos. So ito'y panahon ng revival ni Hezekiah. Nakita ninyo? Doon po rin yung pagkakalog nila ng tithes, ikapo. Panahon na ito ng revival na tinatawag. Ang revival ay hindi nagmumula sa kagalakan. Diba, nung panahon namin nun yung revival, nagkaroon ng revival, sayawan, talo na, revival daw kasi, revival. Revival, hindi nagsimula doon, sa kagalakan ng damdamin, kundi sa pagbabalik sa nasusulat na salita ng Diyos. Naalala ko yung revival namin, puro lundagan, sayawan, celebration, revival daw yun Hindi nagsisimula sa damdamin. Ang mga tao ay inudyukan ng Espiritu na mag-ikapo ng sagana, kaya hindi sila nagkulang. Yun yung revival. Nagsimula sa salita ng Diyos. Kasi lumamig, nawala. Nagkaroon ng revival, bumalik sila sa salita ng Diyos. At nung binalik na salita ng Diyos, sinunod itong prinsipyo na to. Nagkaroon ng kasiglahan ng revival ang mga tao ng Diyos. So, naging tapat sila sa pagdadala ng mga itinilagang mga bagay. Simula na ng revival. Sa Nehemiah chapter 10, tingnan ninyo. Nehemiah chapter 10, mula sa verse 30. Sabi po hanggang 39. Sabi, verse 30, Nehemiah chapter 10, verse 30. Hindi bibigay ang aming mga anak na babae sa mga mamay ng lupain o pag-aasawahin man ang kanilang mga anak na babae sa aming mga anak na. Kung ang mga mamay ng lupain ay magdadala ng kalakal o namang buti sa araw, ng kalakal o namang buti sa araw na Sabat upang ipagbili, kami ay hindi bibili sa kanila sa Sabat o sa isang araw na banal na araw. Aming hahayaan ang mga anihin sa ikapitong taon at ang pagsingil ng bawat utang. Verse 32. Ang sabi ay ganito, ipinapataw din namin sa aming sarili ang katungkulang singilin ang aming sarili sa taon-taon ng ikatlong bahagi ng isang siklo para sa paglilingkod sa bahay ng aming Panginoon. Hanggang sa mga sumusunod, hanggang sa verse 39. Ito yung pangangalaga at pangangasiwa sa bahay ng Diyos na itinilaga sa pangunguna ni Ezra, inuna ni templo, at si Nehemiah naman siya ang nangunguna doon sa bakod, sa wall. So itinilaga nila ang mga bagay nito. Sa Nehemiah chapter 13, tingnan niyo ang chapter 13 ng Nehemiah. Nehemiah 13, mula doon sa verse 10, nasabi, natagpuan ko rin na ang bahagi ng mga Levita ay hindi naibigay sa kanila. Itong kanila natuklasan. Yung part para sa Levita, hindi na naibibigay. Kaya't ang mga Levita at ang mga awit na nagsigawa ng gawain ay tumakas sa kanya-kanyang bukid. Iniwanan yung gawain sa templo. Tumakas, ibig sabihin, umalis sila, pumunta sila sa bukid, sa gawain. Kaya't nakipagtalo ako sa mga pinuno at sinabi ko, bakit pinababayaan ang bahay ng Diyos? Yung parts kasi na para sa Levita, hindi nila pinagkakalog. Ano kakainin nila? Anong buhay nila? Kaya ginawa, naghanap buhay. Nagtrabaho sila. Kaya sabi ni Nehemiah, nakipagtalo ako sa mga pinuno at sinabi ko, bakit pinababayaan ang bahay ng Diyos? Masabi doon sa verse 11. Nakipagtalo siya, bakit pinababayaan ang bahay ng Diyos? At tinipon ko sila at inilagay sa kanilang mga lugar na maggagayoy, ang sabi, na magkagayoy dinala ng buong Juda ang ikasampung bahagi ng trigo, ng alak at ng langis sa mga bahay-imbakan. Bahay-imbakan, sabi, yun ang nangyari ngayon. Dinipon, sinabihan sila, ibalik yung dating ginagawa. Kasi pinabay nila yung bahay ng Diyos. Ganun din sa atin, kung ating iisipin, kung hindi tayo naging tapat sa Panginoon, meron ka namang kakayanan. Binigyan ka ng kakayanan ng Panginoon.
Kasi hindi ka naging tapat sa Panginoon, ano mangyayari? Hindi tayo makakabayad ng kuryente. Pwede ba tayo magkaroon ng pagtitipon dito sa kulog na lugar na ito na walang electric fan o aircon? Walang kuryente. Pinabayaan ang bahay ng Panginoon. Pwede ba tayong gumamit ng CR pag Sunday, lahat natin, walang tubig? Ano kaya magiging amoy natin? Pinabayaan ang bahay ng Panginoon. Ano ginawa nila? Nagtrabaho ang mga Levita dahil sa pagpapabaya sa ikapo. Ano kaya kung parang kami full-time ni Pastor Mark? Nakakapag-toothbrush ba kami? Matutuwa ba kayo na kulay dilaw yung aming ngipin? Kasi lagi nang iniisip yung sarili nila. Pero ito, bahay ng Panginoon. Ang Diyos ang nagpo-provide sa atin ng lahat-lahat. Unang-una yung buhay. Pero pinabayaan yung mga lingkod ng Panginoon. Hindi naaalala yung mga pangailangan ng mga lingkod ng Panginoon. Nag-iisip sila, hindi sila makapag-aral. May mga karamdaman din ang lingkod ng Panginoon. Nasa puso ba natin na pag malasakitan sila na meron naman tayong kakayanan? Oo, kailangan namin ng prayer. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa Mercury Drug kahit pumila pa ako doon sa priority lane. Pinag-pray up po ako ng SGBC. Sabi sa akin ng pharmacist, ano pakialam ko? Kailangan din namin ng pambili. May pamilya din kami. Isipin nyo kaya, ganito ang gastos ni Pastor. Ganito yung, hindi ko inaano kayo. Isipin nyo rin kasi, kabahagi din ang Levita, ang lingkod ng Panginoon, sa inyong buhay. Hindi ito susuluhin ng isa, kundi kung ano yung kakayanang kaloob para maging maayos din ang kanilang buhay. Nakuha natin? Okay ba sa inyo na mahaba ang buhok ko kahit iilan na lang? Di ba ang pangit tingnan? Kasi walang pampagupit. Buti na lang may tinataktak si Joas. Makapal-kapal ng konti. Peke po yan. May tinaktak lang si Joas. Kasi nakikita ka sa camera, kalbo na yung pastor niyo, pinabayaan yung pastor niyo. Kayo, ang gaganda niyo, popogi. Gawain po yan ng tao ng Diyos. Huwag pabayaan ang templo at yung mga gumagawa sa templo. Masakit namang pag-aaral to, di ba? Pero ang kinakausap dito, yung mga mature, patagal ng Kristiyano, amen ang amen. Hindi ito madaling usapin eh. Kaya maraming ayaw pag-usapan, pero ano sinasabi ng salita ng Diyos? Lahat ay kinasihan, kasangkapan, para sa ganap na paglago ng bawat isa. Malakay, chapter 3. Basahin natin mula sa verse 7. Malakyas sa chapter 3, verse 7. Ang sabi ay ganito. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin. At hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin. At ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino may sabi? Panginoon. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Sabi sa verse 8, nananakawan ba ng tao ng Diyos? Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may, ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Wow, hindi kasi nito. Magnanakaw pala tayo kapag hindi natin binibigyan para sa Panginoon. Kung yung magnanakaw dyan ng sardinas, ulit kinilo ka agad sa barangay. Eh tayo kaya, ilang beses tayo hindi nakakalusot, pero hindi tayo kinukulong. Pero alam ng Diyos kung sino tayo at alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Ninanakawan natin siyang paulit-ulit. Kasi lagi natin iniisip yung sarili natin. Sabi to sa verse 8,
Paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Iba pa pala yung 10%. Iba pala yung ikabo sa offering. Kaya nga, tithes and offering. Ganun ako matagal na kasama sa church, talagang napakakwenta-kwenta, pati sentabo yung kanyang tithes, tapos yung offering. Hindi man lang niram off yung mga butal-butal, talagang ano siya, magaling siya sa music, sa math. Talagang 10%, kinuha talagang 10%, pati yung sentimo. So, tapat siya. Kaya sabi doon sa verse 9, kayo sinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Verse 10, dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalik upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo. Sabi sa verse 10, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Dito siya sa text na ito naghamon, nanghamon siya. Hinahamon niya ang tao. Sige, tingnan ninyo. Kung naging tapat kayo, kung hindi ko ibubuhos sa inyo ang mga pagpapala na wala kayong sapat kalalagyan. Napapahan natin? Hindi lang yung pera mo 10, hindi babalik na 10,000. Maraming pagpapala, magandang kalusugan, payapang pamilya, magandang trabaho, hindi nasagasaan ng tricycle, maraming pagpapala, ibubuhos ang Panginoon. Magaan na problema, walang pasaway na anak, yung asawa, mabait, mabuti. Mga pagpapala yun, idadagdag ng Panginoon dahil sa yung katapatan. Huwag tayo mag-expect na laging literal, pera kaagad. Kaya ka tayo, di ba, mukhang pera, yung kagad iniisip natin na ibabalik ng Panginoon, siksik, liglig, at umaapa, wala ka sa... Hindi yun ang konteksto doon, yung pagpapatawad Ginagamit sa maling motibo. Verse 11, ano sabi sa verse 11? Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa, sapagkat kayo magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Malakias chapter 3, verse 7 to verse 16. Sabi, ang inyong mga salita ay naging marahas laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, paano kami nagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Anong aming pakinabang sa pagtupad namin sa kanyang utos, sa paglakad ng tulad sa mga may panangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Ngayon ating tinatawag na mapalad ang palalo. Hindi lamang amuunlad ang mga gumagawa ng masama, kundi kapag kanilang tinutukso ang Diyos, sila ay nakakatakas. verse 16. Nang magkagayon nag-usap sila, mga natatakot sa Panginoon, binigyan sila pansin ng Panginoon at pinakinggan at ang isang aklat ng alaala ay sinulat sa rapin para sa kanilang natatakot sa Panginoon. Kapag nagkikwentuhan tayo, nag-uusap, nakikinig ang Panginoon. Nagkikwentuhan, nag-usap sila at pinakinggan sila ng Panginoon. Kaya nga dito sa binasa natin mga talatang ito, isa sa mga kasalanan ng Israelita mula sa pagbabalik sa pagkakatapon ay kinukulangan ang Diyos sa mga ikapo at mga handog sa kanilang pagbabalik. Kaya nga dito makita natin, alam ito ng Diyos at sinasabing ito'y pagnanakaw sa Diyos. Kung titingnan, sana ang pangakong pagpapapala. Tingnan natin yung verse 10. May blessing sa mga tapat sa Panginoon. So, anong leksyon? Ano ang matutunan o natutunan natin sa kasaysayan ng kaharian? Revival ay pagpapalang kainitan o panunumbalik ng mga makasalanan sa Diyos ay resulta mula sa katapatan at umaapaw na pag-iikapo. Yun yung revival. Hindi sa sayawan, hindi sa celebration. Backsliding
ay bunga ng pagpapabaya o kawalang ingat sa pag-iikapo. Nananamlay na siya, tinatamad siya, nawawala na siyang gana. Nanlalamig na siya. Kapabayaan sa pag-iikapoy, sanhi ng kakulangan ng mga Levita sa pagsasaayos sa bahay ng Diyos dahil kailangan nilang maghanap buhay para sa pamilya. Dahil sa kakulangan, salamat, meron akong allowance sa church. Pero kung wala siguro yun, dahil sa kakulangan, may narinig nga yata ako doon sa ako, pinagtatrabaho ako, sabi ni Pastor, pwede ba magtrabaho, isang mata? Pwede ba magtrabaho, yung di na makatayo? Kasi kulang eh. Lagi ko sinasabi, wala talaga kahit kulang. Nasaan yung church? Kaya nag-iingat kami ni Pastor Mark. At isa ding kasiraan ng church, nung kami may problema din mag-asawa naman, nung buhay pa yung ginang kong lalaki, lumalapit yung asawa ko doon, pangkain, gamot. Nagsalita siya, ano ba yung si Ari? May asawa ba yan? May trabaho ba yan? Sisira. Kaya huwag natin pabayaan ng church kasama ng kanyang mga lingkod. Salamat sa benepisyo. Matatapos na aking St. Peter, binabayaran ng church. Hindi na kayo mag-aalala pag ako'y patay na. Bayad na. Ilang buwan na lang. Hindi ako pinabayaan. Hindi sasakit yung ulo ninyo. Ang isipin nyo na lang yung kape, asukal, biskuit. Salamat sa Panginoon. So ito sinasabi sa atin, ang hindi pag-iikapo o pagbabawas ay pagnanakaw sa Diyos. Masarap bang pakinggan na tawagin kang, magnanakaw ka! Uy, magnanakaw! Sarap bang pakinggan yun? Pangit, di ba? Pero sabi yan, just di tayo ganun eh. Tayo lang nagkakaalaman sa Panginoon. Pero may konsensya ba tayo pagka hindi tayo nakapagbibigay sa Panginoon? O katulad pa rin tayo ng dati doon, ako lumaki sa malaking simbahan eh. Pagdating na sa... Meron din silang... Kasi kasama nga, kabahagi ng pagsamba, ang pagkakaloob, financial sa iglesia, kasi yun, operational expenses, sa magitan ng pera. Pambili ng ganito, pagbili ng floor wax o tubig, gagaan na yung mahabang stick na gaganon-ganon sa'yo, di ba? Pag malapit na, gaganon mo na yung bulsa mo yun. Yung pinakakalansing-kalansing na lang, yun ay huhulog mo. Pero ito tinuturuan tayo ng Panginoon. Hindi nagkukulang ang Diyos. Siya nagagamit, pinaproteksyonan ng pera. Pag meron tayong mga emergency cases, pag meron namatay sa atin, lagi ba kayong sasabihin na Deacon Nilo, mag-ambagan po tayo, patay na si Pastor Tony. Di ba, bibigyan nyo lang yung gusto nyo iaambag. Pero dapat may bahagi yung church, kukunin doon kung anong pondo, pangailangan, mahirap lang yung namatay. Nakukuha natin. Kumisa na, nahiya nang magpo si Deacon Nilo, ako pa inuutos ko. Sabi ko, kung mahiya, church to, pamilya natin to eh. Naging open tayo. Nakukuha natin. Kahapon, yung celebration, sinong nagalak? Yung celebrant, dalawa yun eh. Isang tatay, isang apo. Tapos, na-encourage yung kapatid ni Deacon Bong, narito. Ay, sabi niyo, ganito lang yung church, pero tinan niyo, para silang nasa isang mini hotel, yung kanilang reception. Diba? May mga naka-coat, may mga naka-long sleeve. Hindi tayo kahiyahiya dahil naging matapat tayo sa Panginoon. Kasama po kasi, tanggapin natin, kasama ang pananalapi. Huwag ninyong sikilin yung puso ninyo. May pangako ang Panginoon sa pagkakaloob sa church. So ito yung tinuturo sa atin. Pag-ika po ay pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan ng Diyos. Pagtanaw daw natin, napakabuti. Mabuti ba ang Panginoon sa inyo? Yes. Pagkakaloob, ito yung pagtanaw natin ng kanyang kabutihan sa atin.
At ang pag-iikap po ay dapat nasa konteksto ng pagsamba. Sinasamba mo ang Diyos. Hindi mo lang basta inulog doon sa offering bag. Ito na naman, naningil na naman yung presider na ito. Sumahan loob, sabi ni Pablo, huwag maging sabilitan, maggalak ka. Yung cheerful giver, di ba? Sabi ni Pablo. Sapagkat ito ay kinatutuwa ng Diyos ang nagkakaloob ng may kagalakan. So, paglalapat, pag-iikap po ay ginagawa ng mga tao ng Diyos bilang kusang loob na pangako. Isang panata dahil sa pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan ng Diyos. Panata, ano panata? Pledge, pangako yan. Huwag mong gagalawin yan sa Panginoon yan. At pangalawa, ang ikapo ay utos ng Diyos sa makatuwid. Ito ay matuwid at banal na dapat sundin ng lahat ng mananampalataya mula sa kabuuan ng kanyang kinikita ng may kagalakan at katapatan. Pag-iika po, pag-iika po ay isang bahagi ng kautosang pinagmumula ng kainitan ng mga tao ng Diyos upang manumbalik sa Kanya at tanggapin ang pagpapalang inilalaan ng Panginoong Diyos sa Kanya. Nawa meron tayong natutunan mula sa Bagong Tipan. Lord willing, next Sunday, paano naman sa Bagong Tipan? Pag-aralan natin sa susunod na linggo. Meron ba tayong natutunan? Meron. Tayo manalangin.